Hello guys! Welcome back sa aming channel. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat po ng sumusubaybay. And nandito po kami ngayon sa Canada. And in today's video guys, pag-usapan natin yung differences ng UAE saka Canada. So pag-usapan natin ang difference nila sa geography, culture, ano pa ba? Religion, weather, sa work, and sa mga tao. Pagdating sa geography, ano ba ang kaibahan ng geography ng UAE sa Canada? Napakalaki guys ng difference ng geography kasi yung Canada is, I think it's the second largest country sa buong mundo. Napakalaki po ng Canada. Sinasabi nila doon na Alberta pa lang ay Philippines na. Tama, ang laki, malaki na yung Alberta. Yung yung UAE, kung mas maliit pa siya kaysa sa Philippines. Ang UAE situated siya sa Middle East, and yung Canada naman is kapitbahay ng Amerika. And sunod naman na pag-usapan natin yung weather. Yan, sobrang kaibahan. It's the exact opposite ng UAE ang Canada. Kasi ang Canada guys, malamig na country and nag-i-snow. And sa UAE, ano ba sa UAE? It's a desert land. Yes, so mainit. Yes, mainit sa UAE guys. Umaabot ng mga ilang bang degrees doon? 50 degrees. Yun, 40 to 50 degrees ang summer. And dito sa Canada guys, kabaliktaran naman. Minus naman. Kaya makikita nyo guys, tignan nyo. Makikita nyo guys yung mga snow. Yan. It's -1 yata ngayon, no? Yeah. It's -1. Wala naman siyang snow, pero yung ice hindi pa siya natutunaw. Yun malaking kaibahan guys sa weather. So meron ditong 4 seasons: winter, spring, summer, saka fall. So maraming mga taga UAE nagtatanong, ano ba mas maganda, yung dito sa Canada na malamig o dun sa UAE na mainit? So depende guys. Sa preference nyo guys. Hindi nyo bet ang laging malamig kasi it's a long winter here. That means long ang time na malamig. Tapos iba ang summer dito. Kasi ang summer dito is naglalaro lang sa 20, 18 degrees. Which is, kung i-compare sa UAE, medyo pa-winter na siya na temperature. Pero may umaabot din daw ng mga 26, ganyan. So pagdating guys ng October, mag-start na lumamig sa UAE. So ang winter naman sa UAE, mga mag-18 degrees. Yeah, malamig na yan sa UAE. Sa UAE guys, karamihan ng mga establishment doon, syempre mga bahay, lahat na yun naka-aircon. So kapag mga summer, usually stay na kayo sa bahay kasi masyado nang mainit. And dito naman sa Canada, pag winter, stay na kayo sa bahay. Stay din kayo sa bahay. Pero para sa amin guys, sa aming personal preference, mas gusto na namin tong malamig. Parang for us, parang mas madali siyang solusyonan. Kapag malamig kasi guys, magsuot ka lang ng doble ka lang. Magdoble ka lang ng damit, no? Kaya mo nang mamasyal. Kaya mo nang lumabas. Sa UAE kapag 50 degrees, hindi ka naman pwede makubad. Mahirap. And next natin pag-usapan yung religion at culture. Yan malaking kaibahan din guys ng UAE saka Canada. Kasi dito sa Canada guys, free. Ano ba tawag doon? Sila medyo malaya sila dito guys. Kung ano yung gusto mong gawin sa religion mo, pwede mong gawin. Yung kung ano yung kultura mo, pwede mong dalhin. Meron dito lahat ng mga religion. Yeah. And sa UAE guys, maganda rin yung tolerance nila towards religion. Pero
Majority kasi ng mga tao doon is Muslim, and medyo strict po, medyo conservative po yung kultura nila doon sa UAE. Dito sa Canada, magugulat ka kasi okay lang yung mga sexy na damit. Walang dress code, dress code. Walang dress code. Sa UAE, medyo mabaksik ang dress code nila kasi kailangan respectful ka. Hindi dapat scandalous. Hindi dapat scandalous. Sa bandang Dubai, medyo maluwag na sila sa mga dress code. Pero syempre, respect to our Muslim brothers and sisters, dapat medyo modest din yung pananamit nyo. Kaya guys, yung freedom dito napakaluwag. They have freedom of speech. Yun ang medyo kaibahan sa UAE. Kasi sa UAE guys, hindi inaalaw yung mga public demonstrations, and bawal yung mga magsalita against the government. And next naman namin na pag-usapan ay yung cost of living. Yan, marami nagtatanong sa amin yan. Ako bebe. Marami nagtatanong sa amin ng difference ng cost of living between UAE and Canada. And honestly speaking guys, parang mas mahal dito sa Canada guys. And Mahal talaga. mahal talaga. And kung gagastos kayo sa pagkain, lalo na fast food, i-times 3 nyo guys yung presyo ng fast food sa UAE dito sa Canada. Tapos marami pong tax dito guys. So sa pagdating sa bahay guys, yung mga pagrenta-renta ganyan, sa mga apartment, halos the same lang sila guys. Pero pagdating sa pagkain, saka yung mga basic goods, mas mahal dito sa Canada. Ayan guys, kumakain kami dito sa food court. Itong french fries around $6 na kagad. Medyo mahal dito sa Canada. Regular lang siya. Yan. Saka guys, mahal dito yung mga services, di ba? Ayan, tingnan nyo guys yung aking gupit. Yan. Yan. Magkano tong haircut ko? 38 guys, $38 na kagad tong haircut ko. Sa UAE around 15 dirhams meron na akong haircut. So mahal ang mga services dito sa Canada. Pero guys, maganda dito kung may family ka. Kasi ang Canada guys, libre po ang medical, and libre rin po yung pagpapaaral ng mga bata hanggang 18 years old. Kaya medyo maganda po ang benefits kapag meron kang anak dito sa Canada. And pagdating naman guys sa peace, law and order, sa tingin namin guys, mas mabaksik sa UAE. Mas takot yung mga tao doon sa kanilang mga law enforcer o sa batas. Mas stricto yung mga batas nila. Pero dito, laging rumuronda ang mga pulis. Makikita nyo guys, yung mga pulis dito rumuronda talaga sila. Kaya guys, kung mas iwi-weigh nyo kung saan mas mabaksik ang batas o mas peaceful, mas safe, sa palagay namin sa UAE guys, mararamdaman mo talaga na safe. Makikita nyo guys, lahat ng kanto may camera, mga kriminal mabilis mahuli. Yes. And guys, pagdating naman sa tao dito sa Canada and sa UAE, halos pareho lang sila guys, parang multinational, tama ba? Multicultural, kasi iba't ibang tao guys yung nandito, iba't ibang bansa, iba't ibang nasyon ang pumupunta dito sa Canada, and pati na rin sa UAE. So marami rin Pinoy dito sa Canada katulad sa UAE, marami rin mga Indians, iba pang mga nationalities, and kaya hindi kayo mahirapan mag-adapt kasi marami naman pong mga Pilipino on both countries. Ang napansin lang namin kaibahan guys dito, yung mga tao dito, most na tao dito may mga families. Hindi katulad sa UAE, usually younger generations or mga working generations ang nakatira sa UAE. Kasi usually yung mga visas nila doon is nagde-depend sa kanilang work.
So kapag tumanda ka na or nawalan ka na ng work, you will probably go home to your home country. Unlike dito sa Canada, marami dito pang long term yung kanilang stay nila dito sa Canada. Dito na sila nakakapagpamilya, dito na rin sila tumatanda at nagiging permanent residents. So yun yung kaibahan, guys. Tsaka dito ang mga worker dito is marami din dito mga worker na mga may edad na. At saka as early as 14 years old dito pwede nang magtrabaho. Tama. Kaya nagulat nga kami, guys, dito sa Canada. Nakakita kami ng mga matatandang cashier, matatandang receptionist, nagtatrabaho. Unlike sa UAE, wala kayong makikitang mga matatanda. More on the younger generation or yung mga middle age. And last topic na i-compare namin yung recreation. Ibang-iba, guys, yung recreation dito sa Canada kumpara sa UAE. Dito sa Canada, guys, more on ang recreation nila dito yung mga nature, ganyan. Mahilig sila sa mga camping, mga mountain trekking, ganyan. Mahilig sila, guys, sa ganyan. Marami dito mga campgrounds. Kasi mahilig mag-camping yung mga magre-rent lang ng RV. Tapos sa mga campgrounds. Kaya nga. And mapapansin nyo, guys, karamihan ng mga establishments dito sa Canada nagsasara usually ng mga 5 o'clock to 8 o'clock early. Kumpara sa UAE na late na po nagsasara yung mga malls, mga pasyalan, umaabot pa nga ng mga madaling araw. Lalo na pag Ramadan time. Madaling araw ang opening doon. Kaya nga, saka marami ding mga pasyalan. Pero dito, ang mga malls dito, pag weekend, especially Sunday, 5 p.m. close na ang mga mall. Kaya nga, dito Walmart lang ang hanggang 10 p.m. Yes. Unlike sa UAE, guys, talagang lalo na kung nandito kayo sa Dubai, talagang ang nightlife doon buhay na buhay. Maski 10 o'clock na 12 o'clock na in the midnight, may mga tao pa rin sa malls. Dito kasi, guys, mas pinapahalagahan nila yung tinatawag na family time. Kaya pinopromote nila na umuwi kaagad yung mga tao, umuwi sa kanilang mga tahanan para mag-spend ng most of their time sa kanilang mga family. Yun po yung kaibahan. Saka marami po sa UAE, mga man-made po yung mga pasyalan at mga ganda po, lalo na yung mga buildings compared sa Canada. Canada kasi is more on nature po yung mga recreation nila. Yun lang, guys, yun lang yung diniscuss namin. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Please click thumbs up kung nagustuhan niyo po yung video na to. Kung ano pa yung mga gusto nyong i-discuss namin mula sa Buhay Canada, comment your thoughts below. And subscribe to our channel for more videos like this. Maraming salamat. See you in the next video. God bless and goodbye.